Nagulat siya sa nakita nang may makita siyang lalaking nakatapis lamang at may sinasakal na taong nakaitim. Napalingon ang lalaki sa kanya habang busy ang kanyang kamay sa paghawak sa isang lalaking nakaitim. Nang maproseso sa kanyang isipan ang lahat ng nangyayari, napagtanto niyang ang hawak ng lalaki ang idang assassin at ang lalaking nasa harapan niya nakahawig ng saintes ay ang magandang saintes na kanyang nakausap kahapon. Nagulat siya nang napagtanto na isa palang lalaki ang saintes na hinahangaan ng iba. Ngunit bigla rin niyang winaglit sa kanyang isipan ang naisip at sinabi sa kanyang sarilo na impossible mangyari iyon. Dahil kahit pa na magkamukha silang dalawa, ang kanilang kasarian ay magkaiba pa rin. At mukhang mas matanda itong lalaking nasa harapan niya ngayon kesa sa saintes na nakasama niya kahapon. Kaya inisip niyang baka kapatid ito ng saintes kaya sila magkahawig. Ngunit inisip niya kung bakit ito naririto ng ganoon kaga sa kwarto nito. Biglang nasikatan ng araw ang lalaki at napapikit ang ating bida dahil sa liwanag na hindi niya alam kung nasaan nanggaling. Sa pagmulat ng kanyang mga mata, ang kaninang binatilyong lalaki na kanyang nakita ay biglang naging isang batang lalaki na kasing laki ng saintes. Napansin niya ang isang wig na nakalagay sa may salamin ng saintes. Ang wig na iyon ay kakulay ng buhok ng saintes, kung kaya't doon niya nakumpirma na ang saintes ay isang crossdresser. Napatikip siya ng kanyang bibig nang napagtanto ang lahat, at naisip na mukhang hindi niya dapat ito nalaman. Kaya't dali-dali siyang nagpaalam rito at tumakbo palabas. Napangiti na lamang ang saintes sa nakitang asal ng ating bida. Sa Clores Academy, nakaupo ang estudyante sa kanilang upuan habang nakikinig sa anunsyo ng mga guro. Kabilang narito ang ating bida, si Dana, na tulala at iniisip ang mga pangyayari kaninang umaga. May lalaki sa loob ng kwarto ng saintes na kamukha niya at nang misinagan ito ng araw ay bigla na lamang itong nag-transform bilang batang lalaki. At hindi rin mawala sa kanyang isipan na mayroong wig ng saintes sa kanyang kwarto. Sa lalim ng kanyang iniisip ay hindi niya na napansin ang pag-akyat ng saintes sa stage upang magbigay ng speech sa kanilang mga bagong estudyante. Patuloy lamang siya sa kanyang iniisip at nangamba na baka patayin siya nito dahil nalaman niya ang sekreto nito. Kaya nag-isip siya kung ano ang dapat niyang gawin. Narinig niyang nag-usap-usap ang kanyang mga kaklase sa kung ano ang kakainin nito sa tanghalian at bigla ay nagutom ito. Kaya mas inuna niyang pumunta sa dining hall upang kain kesa isipin ang mangyayari sa kanya kapag nakita siya ng saintes. At nang biglang may bamulong sa kanyang tainga na tinatanong saan siya pupunta. Nagulat siya nang makita ang saintes sa kanyang likuran kasama ang tagapag-alaga nito. Tumawa ang saintes nang makita ang kanyang reaksyon at tinanong siya kung nakatulog ba ito ng mahimbing kagabi. Sinabi niyang oo at nagpapasalamat siya dahil sa kabaitan nito. Binaliwala niya na lamang ang mga tsismis ng kanyang kaklase na pinag-uusapan siya at ang saintes. Ngumiti ang saintes at sinabing, umalis ka ng maaga kanina. Nakakalungkot naman at hindi man lang kita nakitang umalis at magpaalam ng maayos. Tinanong siya ng saintes kung hindi siya nakakaabala ay kung pwede ba silang dalawa sumabay magtanghalian. Ngunit tinggagihan agad ito ni Dana at sinabing mas gusto niyang kumain ng mag-isa. Ngunit wala nang nagawa si Dana nang may isang lambat ang bumalot sa kanya at kinarga siya ng tagapag-alaga nito palabas ng dining hall. Sa isang mapunong parte ng akademya, nakatali ang kamay ng ating bida habang ito'y nakaluhod sa lupa. Nasa harap niya naman ang saintes at ang yaya nito habang tinatanong siya, nakita mo ako kaninang umaga hindi ba? Nakita mo ako na isang lalaki? Sagot naman ng bida ay, hindi wala akong nakita. Biglang naglabas ng isang palakol ang yaya nito at sinabing, paano ba yan katulad rin ako nung lalaki kanina na isang assassin? Pinigil naman ng saintes ang kanyang yaya sa balak nitong gawin. At sinabi na kapag pinatay nila siya rito sa loob ng akademya ay magiging problema pa ito. Napahawak sa ulo ang saintes at sinabi na, ano naman kung nalaman mo na ang totoo?
Nagpakilala ang Saintess bilang si Ian Mayandir ang kakambal ng totoong Saintess. At sinabi na hindi siya nagsusuot ng damit pambabae dahil sa gusto niya ito. Kung hindi dahil sa ang Saintess ay wala sa ngayon at siya ang naatasang maging substitute nito. Dahil kapag nalaman ng karamihan na ang Saintess ay nawawala ay magkakagulo ang lahat. Bigla namang napatanong ang ating bida kung okay lang ba na malaman niya ang kahat ng ito. Bigla namang napatingin ng seryoso ang Saintess sa kanya at sinabing, ito ay isang sekreto, ang pagpatay at pagpapatahimik ng isang tulad niyang mahirap na tulad niya ay napakadali lamang. Ngunit dahil sa naaawa siya rito ay hahayaan niya ito. Sa isang kondisyon, ito ay ang maging isang escort knight niya si Dana Roland. Proud na itinuro ng Saintess si Dana habang sinasabing dapat ay matuwa ito dahil gagawin siya nitong knight ng Saintess. Natulala sa pagkabigla si Dana sa sinabi ng Saintess. Nag-krus ng braso ang Saintess at sinabing, ito ay temporaryo lamang, hanggat hindi pa bumabalik ang totoong Saintess. Dahil nitong huli ay maraming nagpapadala ng mga assassin upang patayin siya. Kaya kung babantayan siya nito ay hindi niya kailangan na magpanggap bilang babae kahit na matutulog ako. At kapag nagawa mo ng maayos ang trabaho ay maaari kitang ma-recommend bilang bodyguard ng totoong Saintess. Nagtaas ng kamay ang ating bida at nagtanong, paano naman kapag tumanggi ako? Tumawa ang Saintess at sinabing, kapag hindi ka pumayag ay hindi ka na makakalabas ng buhay sa akademyang ito. Nilapitan naman siya ng yaya nito at iniamba ang kanyang palakol sa kanyang leeg sabay sabing, patawad. Napatingin naman ang ating bida sa takot na tuluyan siya nito. Napapikit na lamang siya ng mariin at iniisip na kailangan niyang magpalat ng plano sa panahong ito. Kapag naging guard siya ng Saintess ay maaaring magkaroon siya ng malaking sahod. Inisip niyang kailangan niyang makapag-ipon ng malaki at mag-retire ng maaga. Kaya kailangan niyang tiisin ito hanggang sa makabalik ang totoong Saintess at makaalis siya sa lugar na iyon. Tumingin ang ating bida sa Saintess na may pulsigidong mga mata at sinabing, sige papayag na ako sa gusto mo. Tumayo siya na may nakataas na kamay sinabing, puprotektahan kita at ang sekreto mo, Saintess. Natuwa naman ang Saintess sa sinabi nito at sinabing tama nga iyan. Kinahapunan sa templo ng Clores. Nagulat ang ating bida nang pagpasok niya sa kanyang kwarto ay nakita niya ang Saintess na nakaupo sa may sofa habang sinasalinan ng alak ang kanyang baso ng kanyang yaya. Nagtanong siya, bakit nasa kwarto ko ang Saintess? Sagot naman ng Saintess ay, bakit ka pa nagtatanong niyan? Hindi pa ba obvious ito? Itinuro siya ng Saintess at sinabing, simula sa araw na ito ay iisa na tayo ng kwarto. Dahil kahit nautusan siya nitong matulog kasama nito sa kanyang kwarto ay sigurado siyang tatakbuhan lamang siya nito. Kaya siya na mismo ang pumunta sa kwarto ni Dana para di na siya tatakbo. At isa pa ay hindi pa nito lubos na pinagkakatiwalaan. Kahit na nangako itong hindi ipagsasabi ang kanyang sekreto ay kailangan niya pa rin itong bantayan upang walang mapagsabihan kapag hindi siya nakabantay rito. Hinawakan ng Saintess ang baba ng ating bida sabay sabing, hanggat hindi nakakabalik ang totoong Saintess ay babantayan kita sa maaari mong gawin. Napakagatlabi naman ang ating bida at inisip kung legal ba ang gawain na iyon. Hindi na lamang sumagot si Dana sa mga pinagsasabi ng Saintess. Nang mapansin ng Saintess na hindi ito kumikibo ay napangiti ito at hinawakan ang sariling pisngi at sinabi na, tama ako. Kahit ang tulad mo na walang pakialam sa ibang tao. Natutuwang sinabi ng Saintess na, ikaw ay natutuwa dahil magkakatabi tayo ng higaan simula ngayon kaya ka natatahimik. Nagulat naman ang bida sa sinabi nito at nagtaka kung bakit niya ito sinasabi. Napangalumbaba ang bida at inisip na ang pagtabi sa higaan ay magiging maayos lamang dahil mukha naman siyang nakakabatang kapatid nito. Naalala ng bida na tabi silang matulog ng kanyang lalaking pinsan sa una niyang buhay. Kahit na makulit at pasaway ito, nagpatuloy sa pagpapantasya sa sarili ang Saintess at sinabing,
Kung ipipilit mo ay pagbibigyan kita ng pagkakataon na masilayan ang kagandahan ko sa malapitan. Nagulat ang Saintess nang magsimulang magpalit ng damit ang bida sa harap niya. Napatanong siya rito kung ano sa tingin niya ang kanyang ginagawa. Inosente naman siyang sinagot ni Dana na, ano pa ba ang ginagawa ko? Siyempre magpapalit ako ng damit na pantulog upang komportable ang aking pagtulog. Dahil sabi mo na'y sabay tayong matutulog. Napatikip naman ng bunganga ang Saintess at sinabing, walang hiya. Tumakbo palabas ng pinto ang Saintess habang sumisigaw na, mayroon pa rin pagitan sa babae at lalaki. Kaya kapag magpapalit ito ng damit ay kailangan nitong magsabi upang magkaroon siya ng privacy. Nagtaka naman ang bida sa inasal ng Saintess at sinabing, siya na mismo ang nagsabi kanina na aabay silang matutulog kaya bakit ito nagkaganoon. Pagod na humiga ang bida sa kanyang kama dahil sa pagod sa mga nangyari buong araw. Habang ang Saintess naman ay nagrereklamo sa kanyang yaya dahil sa nangyari kanina at inutusan itong ayusin na ang kanyang higaan habang si Dana ay nagpapalit pa ng damit. Sagot naman nito ay hindi siya maaaring matulog sa kanyang kwarto dahil sa nangyari kaninang umaga maraming nasira na kagamitan at hindi siya sigurado kung naayos na ba ang ilan sa nga ito. Napatanong naman ang yaya nito, Young Master, ano ang iyong iniisip? Bakit mo hinayaang mabuhay ang babaeng iyon? Huwag mong sabihin na totoo ang sinasabi mo kahapon na gusto mo itong maging kaibigan. Tumawa ang Saintess sa sinabi nito at sumagot na, ang babaeng iyon ay hinding-hindi niya magiging kaibigan. Nagtanong muli ang yaya nito, bakit hindi na lamang siya patayin tulad ng ginawa sa iba kapag nalalaman ang kanyang sekreto? Natahimik ng ilang minuto ang Saintess sa sinabi nito at sumagot ng, dahil kailangan ko siya bilang temporaryong bodyguard, dahil pagkatapos ng coming-of-age ceremony. Ang isang opisyal na Saintess ay kailangan tumira sa Holy Sanctuary ng Clores Academy ng 1 taon. At kukuha siya ng isang personal na gwardiya sa mga estudyante ng Clores. Ngunit bago ito mangyari mayroong tradisyon na kailangan ng Saintess na magkaroon ng mga temporaryong gwardiya muna. Hindi ba narinig mo na ito, Finn? Nagulat naman si Finn sa sinabi nito at sinabing, kaya mo siya kinuha ay dahil sa isa siyang mahirap at kapag nagkaroon ng problema sa kanya ay madali lamang itong mareresolba. Tumalikod ang Saintess at sinabi, tama ka pero hindi ko ine-expect na malalaman niya ang aking sekreto sa lalong madaling panahon. Nagpatuloy ang Saintess sa pagsasalita habang may galit na ekspresyon at sinabing, hindi niya mapapatawad si Dana at balang araw ay ipapapatay niya ito sa salang pagpapahiya sa kanya. Natatakot namang nagtanong si Finn na, Young Master, sa lahat ng nangyari ay, mukhang ikinatutuwa mo naman, hindi kaya nagkakagusto ka na kay Dana. Nagulat ang Saintess at napalingon sa kanya. Sabay sigaw rito, sino? Sinong magkakagusto sa isang mahirap na babaeng tulad niya? Nabubulag ka na ba Finn? Napabuntong hininga na lamang ang Saintess at sinabi, kailangan niyang maging perpektong Saintess upang siya ay makalaya. Makalipas ang ilang minuto ay bumalik sila sa kwarto ng Dana. At nagulat sa nakikita, paanong ang babaeng ito ay natutulog na sa ilang minuto lamang na pagkaalis nila. Sinabi ito ng Saintess habang ang mga kamay ay nakaturo sa natutulog na Dana. Sagot naman ni Finn ay, normal lamang ito sa mga tulad niyang mahirap na swerteng nakapasok sa akademya. Nagpaalam na lamang si Finn sa Saintess at sinabing, kailangan ko ng matulog, tawagin mo na lamang ako kapag kailangan mo ako. Naiwan naman ang Saintess kasama ang mahimbing na natutulog na si Dana. Tinabihan na lamang ito ng Saintess sa higaan at pinanood itong matulog. Napatanong ang Saintess sa sarili, hindi niya ba ako nakikita bilang isang lalaki? Siya ay humihilik pa sa harapan ko. Sa lahat ng taong nakilala ko ay siya lamang ang nakagawa nito sakin. Sinubukan niyang gisingin ito ngunit si Dana ay mahimbing nang natutulog kaya hindi magising. Nang napagtanto na hindi gigising ito ay tinanggal ng Saintess ang spell na nakabalot sa kanya kaya lumiwanag saglit sa kwarto at bumalik na sa dating anyo ang kanyang katawan.
Napangiti siya sinabing siya ay nadidismaya sa nangyayari. Kinaumagahan nagising si Dana sa ingay na gumigising kanya. Nakita niya ang Saintess na nakapamewang sa harap niya na nagsasabing, "Umaga na, bakit tulog ka pa rin?" Umakyat ito sa kama at sinabing, "Hindi ka pa ba mag-aayos? Ngayon lang ako nakakita ng isang gwardiya na malalim pa matulog kesa sa kanilang master." Nagulat naman si Dana sa sinabi nito at sinabing babangon na siya. Nang bumangon ang ating bida, bigla niyang naalala ang itsura nito kahapon at nagtanong na, "Saintess, kahapon nung makita kita ay mukhang mas matangkad ka pa sakin. Nagulat lang ba ako kahapon kaya nagkamali ako ng tingin?" Nag-cruise ng braso ang Saintess at sinabing, "Bakit mo tinatanong ang isang obvious na bagay?" Sinagot naman ni Finn ang kanyang tanong na may ngiti. Ito ay dahil may temporaryong transformation spell na ginagamit ang kanilang master kaya kinaumagahan ay bumabalik sa pagiging 14 years old ang katawan nito at kapag gabi ay bumabalik bilang 19 years old na katawan. Magiging awkward umano ito kapag nagdi-disguise siya bilang Saintess kung ang katawan nito ay panlalaki. Napasigaw sa inis ang Saintess habang inaayos ang kanyang corset at sinabing, "Ang pagpapanatili ng ganoong itsura ay maraming effort na naibubuhos." Napakagat na lamang sa daliri ang Saintess at sinabing sa oras na bumalik ang kanyang kapatid ay malalagot ito sa kanya. Napatanong naman ang bida, "Nasaan nga ba ang totoong Saintess at kailangan mo pang maging stand-in niya rito?" Napabuntong hininga naman si Ian at sinabing, ang totoong Saintess ay tumakbo dahil ayaw niya ng maging Saintess at nakipagtanan sa kanyang kasintahan. Pero hinahanap na ito ng taga-simbahan upang ibalik kaya hindi na magtatagal ay makakabalik na ito sa dati niyang buhay. Tumalikod na ang Saintess at sinabing, "Lalabas ako saglit upang hayaan kang magpalit ng damit mo." At inaya si Finn na lumabas rin. Nagtaka naman si Dana at napatanong kung hindi ba pwedeng maiwan na lamang ang yaya nito dito. "Wala namang problema kung magkasama kami dahil pareho naman kaming babae." Nagulat ang Saintess nang sabihin nitong pareho naman silang babae ni Finn. Napatampol naman sa nun si Finn at sinabing, isa rin siyang lalaki. Nagulat ang bida sa nalaman at tinanong kung bakit ganoon ang suot nito. Naiiyak namang sinabi ni Finn sa Saintess na hindi pwedeng ngumiti lang siya at kailangan niyang ipaalam dito ang totoo dahil maaaring mag-isip ng masama si Dana ng mali dahil lang sa nagsusuot siya ng pang-maid na outfit. Nahihiya namang sinabi ni Finn na, kapag nagkaroon ng lalaking attendant ang Saintess ay maaaring magkaroon ng tsismis kaya sinabi ng Saintess na mag-disguise na lamang bilang isang maid upang maiwasan ang tsismis. Nakangiti namang itinanggi ng Saintess ang sinabi ni Finn at sinabing kailan ko iyon sinabi. Parang dadyugo naman ang tenga ni Dana sa ingay ng dalawa kaya sinabi niyang, naiintindihan na niya at kung maaari ay lumabas na silang dalawa upang makapagpalit na siya ng damit. Ang pang-araw-araw na routine ng isang Saintess ay gumising, magsuot ng damit, pumunta sa eskwelahan. Sa umaga naman ay mayroong morning prayer or assembly na kung saan kakamustahin niya ang kanyang mga fans at parang nagpe-perform sa isang stage tulad ng isang idol. Papasok sa eskwelahan upang bigyan ng fan service ang kanyang mga fans na kung saan ay baliw na baliw sa kanya. At pagkatapos ng lahat ng iyon ay uuwi sila sa templo ng magkakasabay. Mayroong mangilan-ngilan na assassin na nahuhuli at na nagtatangkang saktan ang Saintess subalit ito ay nahuhuli agad nila Dana at Finn. Si Finn na rin mismo ang bahala sa mga ito pagkatapos nilang mahuli. Confession Day. Ang Confession Day ay isang event kada buwan kung saan ang Saintess ay makikinig sa mga problema ng bawat studyante. Kapalit nito ay mga gintong binibigay ng mga ito sa simbahan. May iilan na nagbibigay ng ginto upang lalong makilala ang kanilang mga pamilya gamit ang Saintess. Ang event na ito ay parang isang corruption gamit ang Saintess. Nakapangalumbaba ang Saintess habang nagtatanong kay Finn kung tapos na ba ang lahat ng nasa listahan. Sagot naman nito, may isa pang tao ang naiwan. Kaya sinabi ng Saintess na papasokan na uto dahil pagod na siya.
Pumasok ang isang lalaki na kasuot ng itim na cloak at nauutol na tinatawag ang Saintess. Nagulat naman ang mga ito noong sabihin nito ang problema niya. Ang problema niya ay ang hindi pagkakaroon ng mga kaibigan. Naisip ng Saintess na sa wakas ay mayroon na ring totoong problema na dumating. Nahihiyang sinabi ni Verso na nanginginig umano siya kapag may kaharap na ibang tao at natatakot sa maliliwanag na lugar. Kaya ang lahat ng tao ay iniiwasan siya dahil sa mahilig siya sa madilim at ang iba naman ay tumatakbo kapag kakausapin na niya. May iilang tsismis umano na nagsasabing kapag titingnan siya sa mata may magkakaroon nang sumpa ang mga ito. Kung kaya't hindi siya nagkaroon ng kaibigan kahit isa. Napaluhod siya at sinabing, kaya noong marinig niya ang event na Confession Day ay umasa siyang matutulungan siya ng Saintess kapag humingi siya ng tulong dito. Naiinis ang Saintess at kinuha ang papel na inaabot ni Finn sa kanya na naglalaman ng student profile ni Verso. Nagulat siya nang mabasa ang laman noon. At inisip na ang batang ito ay tunay na nakakainis. Inabot niya ang kamay niya sa umiiyak na si Verso at sinabing, iyangat mo ang iyong ulo. Narinig ko ang iyong hinaing kaya tutulungan ka ng Saintess na ito. Tinawag ng Saintess si Dana at sinabing ito ang una niyang misyon bilang gwardiya ng Saintess. Ang misyong iyon ay ang gawin popular ang batang iyon sa kanilang eskwelahan. Nagulat naman si Dana sa sinabi nito at nagtanong kung bakit siya ang naatasan nito. Sa tuwa ni Verso ay hinawakan niya ang kamay ni Dana at sinabing, ikaw ang scholar student ng akademyang ito hindi ba? Nagtatama naman si Dana at nagtanong, bakit? Kilala mo ba ako? Nahihiyang sinabi ni Verso na hindi niya umano ito kilala at sa totoo lang ay naririnig lamang niya ito sa mga tsismi sa kanilang eskwelahan. At kahit sinong kaharap nito ay hindi siya nahihiya. Kaya persigido siyang maging tulad ni Dana na may confidence sa sarili at hindi ma-intimidate sa ibang tao. Napatanong naman si Dana kung ano nga ba ang mga hilig nitong gawin. Sabi naman ni Verso ay mahilig umano siya sa dark magic. Maraming salamat sa inyong pagsuporta sa ating unang video. Ako rin ay taos pusong nagpapasalamat sa inyong pag-intindi at sa inyong mahabang pasensya. Patuloy niyo po sanang suportahan ang ating mga video. Kung may gusto kayong isuggest na manhwa ay huwag kayong nahiyang e-comment ito sa ibaba. Sisiguraduhin naming makakapag-update kami kada linggo sa mga gusto ninyong manhwa na mapanood. Kung nakaabot kayo sa dulo ng ating video at nagustuhan ito huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel at i-like ang ating mga video. Upang maging updated sa mga bagong upload na videos. Yun lamang po, salamat.